Hi guys, nakarating na nga kami ng hotel at sa Soto Grande kami nakapag-book. 4 days and 3 nights nga yung inabail nga namin. 7:30 din kami nakarating nga ng hotel. Then naupo muna kami saglit sa lobby kasi nga di pa kasi kami pwedeng mag-check-in dahil alas 3 pa nga ng hapon. Kaya iniwan muna namin yung mga gamit nga namin. Ang una nga naming pupuntahan sa Camp John Hay. Sobrang lamig nga dito kapag ka umaga, yung pag nagsasalita ka pa lang may lalabas na usok. Pero bawal daw manigarilyo dito sa Baguio. Kasi ano daw, uhulihin, meron silang penalty na 1,500. Labig. So yun, hindi nga namin ine-expect kasi nga sabi nga DJ nung nakaraan nagkukwentuhan nga kami na galing nga daw sila dito. Sobrang init nga daw yun. Sa tanghali naman pala siya. Pero kapag ka ganitong maaga pa nga talagang ramdam na ramdam mo na nasa Baguio ka. Taxi nga yung pinakapangunahing sasakyan nga nila dito. Bibihira lang kami makakita nga ng mga jeep. At hindi rin naman nakakatakot yung presyo nga ng pamasahe. Nakarating na nga kami ng Camp John Hay at syempre sobrang excited. Nakakita na naman ng mga malalaking puno. Parang first time lang makakakita. Kaya panay nga ang picture namin. So dito pa lang nakaubos na kami dito ng mga 1 oras sa pagpipicture lang. Marami din kaming mga nakikitang nagja-jogging. Pagkatapos nga naming makapag-picture dun sa malalaking puno, decide na nga kami na magbe-breakfast na kami kasi open na talaga yung kakainan nga namin. Actually dito talaga kami unang nagpunta kasi dito namin balak nga mag-breakfast. Si Reggie kasi halos pa balik-balik nga siya dito sa Baguio. Kaya dito niya kami unang dinala. And yung isa pa nga namin kasama. So kaming dalawa ni Lori, first time nga namin dito. Ako first time ko kasi ngayon ko lang talaga siya malilibot. Tulad nga nung sinabi ko sa unang video, nakarating na ako dito sa Baguio pero side trip lang siya. Sa Burnham Park lang din kami nagpunta nga nun. So dahil breakfast time nga to, ang binigay sa amin na menu yung pang breakfast and puro silog meals nga yung mga nakalagay sa menu. Yung specialty nga nila dito, chocolate butterroll, at eto nga yung gustong ipatikim sa amin nga ni Reggie. So meron nga tong flavor, yung isa bitter chocolate and meron ding parang strawberry nga yun. Pero hindi ako sure yun. Nalimutan ko kasi pare-parehas kami ng mga in-order. Yun nga yung bitter chocolate. Then sa rice meal ko naman, nagbang silog nga ako. Si Reggie naman, nag-chicken flake siya para siyang style ng pastel pero ano siya, fried. Then si Lori at si Lori, so yung parehas sila ng pangalan. Naglongganisa nga sila. Then meron din kaming side dish na puto bongbong at bibingka. So yun nga, pag-serve nga ng pagkain ko, nagulat ako kasi nga sobrang laki nga ng bangus. Napatanong na lang ako kung mauubos ko ba siya. So yun, shinare ko naman siya kaya naubos ko rin. Namiss ko rin kasi talaga mag-ulam nga ng isda kaya yun nga yung in-order ko. Ano? Bicol. Mas malakas pa ako sa ano dun eh. Mas malakas pa ako. Let's eat. So ako nasarapan naman ako sa chocolate butterroll pero si Lori hindi siya masyado kasi nga napapaitan siya. So yung pagkatapos nga namin kumain, nag-ikot-ikot lang din kami dito sa loob nga ng Camp John Hay. Napakalawak din kasi nito at marami kang mapapasyalan pagdating nga dito sa loob. Habang naglalakad nga kami, syempre pahinto-hinto kami kasi nga pag nakakita sila ng mga magagandang view, hinto kami at magpipicture. So sa kalagitnaan nga nito, meron din silang mga shop at pumasok nga kami. Gusto kami magpicture. Tingin kami dito sa mga store nila. Baka may mabili. Puro Nike, syempre. Ang daming sapatos. Wow! Ano siya? Tawag nito para siyang ano, factory, ano, yung dami. Pagkatapos nga dito sa may Camp John Hay, papunta naman kami ng Wright Park, Baguio. So nag-taxi naman kami papunta nga doon kasi medyo malayo-layo naman din siya. Talagang sinulit din namin yung buong araw nga namin bago nga kami bumalik nga ng hotel nga namin. So nung mga time nga na to, hindi nga siya masyadong matao. Syempre dito, wala na kaming ibang gagawin kundi magpipicture lang din. Ay, dito ba yan? Dito ba yan? Human wardrobe. Pag nagpipicture ba, tambakan ng mga gamit. Ayan. Ang ganda. Yan. Kahit ang init, hindi nawawala yung lamig dito sa Baguio.
Dito nga sa may right Park Baguio, saglit lang din kami, parang kalahating oras lang kami, and nag-usap-usap naman kami na mag-grocery na kami. So yun, sakay na naman kami ng taxi papunta nga ng SM. Yung katabi ko nga dyan, antok na nga yan kasi nga mga wala pa kaming tulog. Although naka royal class kami, hindi rin naman kami naka-diretsyon tulog sa biyahe, kaya yung gala nga namin itong mga time nga na to may mga kasamang antok at pagod. Pero syempre walang sasayangin na oras dahil gala talaga yung pinunta namin dito sa Baguio at maikot-ikot. So yun, mag-grocery nga kami ng pagkain namin for 4 days kasi yun nga yung stay nga namin dito. Pero dalawang klase lang ng ulam nga yung binili nga namin, then yung pang-almusal yung binili nga namin kasi kapag tanghali for sure nasa labas nga kami kakain. So itong time nga na to, kahit nakapamalengke na kami, medyo naaagahan pa kami, parang mga alas 12 pa lang to ng tanghali. Kasi pagkatapos nga naming mamili, diretso na nga kami ng hotel para nga mag-check-in. Nakakatuwa nga to si Reggie, bawat kita nga namin ng mga ice cream, talagang lagi siyang nagkikrave. Meron sanang nilagay si Reggie na dalawang klase ng ice cream dun sa pamimili nga namin. Kaya lang medyo matagal pa nga kaming bago nga mag-check-in, kaya ibinalik nga namin, at nung nakakakita nga kami ng ice cream dito sa labas, yun, dun nga siya bumili. Mga 1 PM nga umalis na nga kami at papunta na kami ng hotel nga namin. Medyo maaga pa rin talaga to. Doon na lang kami sa may lobby nga ng hotel magpapahinga habang nag-aantay nga ng time ng check-in nga namin. Ngayong araw na to, buti na lang kamumura lang ang taxi dito, 50 pesos, 60, mga ganun-ganun lang. Diba? Thank you po. Pagdating nga namin dito sa hotel, habang nag-aantay na nga kami, nakaidlip na rin kami. Mga 10 minutes nga bago nga mag-3, nagsabi na nga kami dun sa guard na mag-check-in na kami. Kaya kinuha na nila yung mga gamit nga namin at hinatid kami dun sa room. Bakit naman sa unit? O, bumili pa tayo ng tsinelas. Isa lang ang kama. Kagulo na kami. Yung green maliit. Bumili pa kami ng tsinelas. Eh, may tsinelas naman pala. Busy sila. Ako, taga-video lang. Akin sa Ayos na nila yung aming stocks doon. 4 days kami mag-i-stay dito. And ito yung kabuuan ng ayan, unit. Bali itong bed nito, parang inihila siya. Inihila. Yan. Then, ang laki ng TV. Mga nagutom ang mga bata. Yung oven na napaka di usog siya kasi gawa Kinain namin. nagluto ka. Tinake out namin. Lulutuin ko pang kanton ha. Kanton daw, lutuin ang kanton. Sino willing magpa-daddy dito? Baby! Ano na lang mo yan? Wala yung bon! Wala yung bon! Nagis na yan. Ang daming Sabi ko sa'yo eh. naalsa. Basta kami maligo. Asan yung... Uunahin po niya ang kamay niya. Kasi hindi ko alam kung siya ay Ayan, umiinit na. nabubuhay ba. Ito lang mantika. Meron. Ay, may mantika. Ayan. Ito lang bawang. Ewan na tayo ng hangin. Meron doon sa loob. Sinigang na pampano nga yung ulam nga namin. Ayun nga yung pinag-uusapan namin kaninang umaga kung sinigang ba na manok or itong isda. Pero yung majority nga yung isda, kaya yun nga yung inulam namin ngayon. And yung manok naman, ilalaga na lang daw nila yun. Sabi ko nga sa kanila, ako ayoko ngang magluto kasi nga nauumay na ako, kaya gusto ko talagang magpahinga. Kaya yun, sila na talaga yung nagluto. Si Reggie nga ang tagaluto, then si Lo naman yung tagahiwa ng mga gulay. O taga-prepare nga ng mga panahog, then si Lori naman yung nagluluto nga ng sinaing. So yung panghimagas naman namin na prutas, nakain naman namin siya habang nanonood nga. Then maaga din nga kaming natulog nitong mga time nga na to kasi nga sobrang pagod din namin sa biyahe. Dahil nga sobrang aga nga naming dumating nga dito. Kami nga ni Reggie yung magkatabi nga sa bed. Then yung dalawang Lori naman yung nahiga dito sa may pull out bed. So malaki rin naman siya, kaya komportable pa rin kaming nakahiga. So yun na guys, hanggang dito na lang po muna yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!